mga old-time guests natin. So welcome po, another blessed day para po sa ating lahat. So I'm excited to share with you all about the science of Doc, aging. video mo. Naka-close Opo, video wait ka. lang po ha. Kasi For a nasa while lang biyahe po si Doc. kasi Tumigil lang mahina siya. lang yung Sige, signal. sige, sige. Mamaya makikita niyo yung kagwapuhan ko Nasa ha. kalye pa yan. Kalma lang po kayong Sige. lahat ha. Ciao, Mamaya. mag-off video ka na lang muna. Ciao, ciao. Off video Okay, ka for na the lang ha. meantime, Mag-off video okay. ka. For For the meantime, okay? Sige, so ngayon, aalamin natin ano nga ba ang dahilan? Bakit tumatanda ang isang tao? Bakit nagmumukha siyang matanda? And eventually, nagkakaroon siya ng mga kulubot ng balat, no? Nagde-deteriorate ang function ng mga ating organs. So dito malalaman natin yan. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako. Excited ako ipakilala ang aking nakaraan. So ako po ay nag-start sa Herbalife kami ng aming pamilya 2014. So ganyan po ang itsura ko. I weigh 209 pounds, madaling mapagod, hinihingal na ko. Feeling ko ang tanda-tanda ko. Buti na lang along the way na meet namin ng Herbalife through Mother Arlene, nakita ko, na-realize ko, aba, despite pala ng pagiging busy ng schedule bilang isang doktor kasi wala kaming time kumain, minsan nagmamadali kaming kumain. So kahit ano na lang, hindi mahalaga kung healthy, ang mahalaga mabusog ako. And along the way, ayan, nakita ko may solusyon pala, pwede pa rin kumain ng mabilis, ng healthy, no? I-shape lang and napaka-complete ng sustansya. And with that, sineryoso ko po ang aking program. Nag-lose ako na from 209 pounds, nag 187 pounds ako. 4 inches ang natanggal sa aking bewang. And dito nalaman ko, aba si Herbalife, meron pala siyang mga training na binibigay, no? And dito sa mga training na ito, nakita ko, na-realize ko, napakalaking company, science-based. And dahil dyan, we've stayed for Herbalife up to now. Nagtitake po kami. Kaya yung upcoming big event natin, na extravaganza na po yan ng life-changing event na nangyari sa amin. Kaya wag nyo po yan palalampasin. Okay? Sige, next slide po. So ano nga po ba ang aging? So actually, ang aging o ang pagtanda ng isang tao, ito po ay isang ah natural, no, o physiologic na nangyayari sa isang sino man, no, organism na may buhay. Ito po ay nangyayari ng dahan-dahan at ito pong dahan-dahan na pangyayari ito, nagdudulot po ito eventually ng pag-deteriorate or pagkupas ng kanyang function. Okay? Sige, next slide. Okay, so saan nga ba nagsisimula yung function na ito? So nagsisimula po ito sa tinatawag na cell. So ang ating katawan po ay binubuo ng napakaraming cell sa ating katawan. So ang approximate nila, approximately 30 trillion cells ang bumubuo sa katawan natin. Sige, next slide. Okay, doon sa 30 trillion cells na human cells po natin, 100 trillion cells po dyan ay microbial cells o yung tinatawag natin na mikrobyo. Okay po, nakikita na ba yung kagwapuhan ko? Hello? Yes, kitang-kita na, Doc. Okay. Ayan. So, so 100 trillion cells galing sa mikrobyo, microbial cells, and ang human cells natin approximately 30 trillion cells. Okay? Next slide po. So, ang mga cells na to, makikita po ito mula dun sa brain natin, mula tuktok hanggang dun sa pinakababa, up to the skin, mula sa loob hanggang sa labas
ng ating katawan. So iba-iba pong cells yan. Yung 30 trillion na yan. Basta may buhay po sa ating katawan, may cells po na nandyan. Okay? Next slide. So ano po ba ang nakikita nila? So ang mga tao, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, when we reach by the age of 20 to 35 years of age, ito po yung pinaka-peak na kung saan ang ating mga cells ay continuously na nagdi-divide, pero ito po yung peak na naaabot nila. And by this time, no, mga age 35, dito na po nag-i-start na bumagal or isa-isang mabawasan ng activity, ng function, yung mga ating cells. Kaya by this age, nag-i-start na rin pong mag-deteriorate yung ating mga cells by the age of this time. Dahil ito yung pinaka-peak, no, na na-expose tayo sa tinatawag na oxidative stress. So mamaya pag-uusapan natin. Next slide po. Okay, so ang oxidative stress, ito po yung sumisira doon sa mga cells, doon sa living organism natin. So dalawang bagay po yan. Pwede po ito pwedeng galing sa labas or pwedeng galing sa loob. Kung ang stress po ay galing sa labas, pwedeng dahil sa pollution, pwedeng dahil sa paninigarilyo or nagkasugat tayo or naoperahan tayo. And kasama po dyan ang unbalanced lifestyle. Yung hindi tamang pagkain natin. Wala tayong wastong tulog. So kasama po yun. Exposed sa radiation. Exposed sa sinag ng araw. Sa panloob naman po, ano po yung mga causes ng oxidative stress? Yung pwedeng inflammation, kung merong namamaga sa loob ng katawan natin or may inida tayo, pwedeng may infection, or bagsak yung ating resistensya o yung tinatawag na immunodeficient. Pwedeng stress, no? Stress sa asawa, stress sa kuryente, so any form of stress. And eventually, syempre yung natural aging process. So ito po yung mga bagay na nakikita or nagdudulot ng oxidative stress. At itong oxidative stress, ito po yung eventually papatay dun sa mga ating cells. Sige, next slide. So, nangyayari po ito kapag may imbalance, no, sa ating katawan. Imbalance ng mga antioxidants, ito yung mga panlaban natin sa mga reactive oxygen species or yung mga killer ng mga ating cells. Kapag mas lamang po or mas matimbang ang reactive oxygen species sa ating katawan or yung ROS na tinatawag, doon nagkakaroon ng oxidative stress. At kapag namukadkad ang oxidative stress, nagkakaroon ng injury sa ating mga tissues, nagkakaroon ng pamamaga, at eventually namamatay ang ating cells. Okay? So, anong dahilan? May imbalance. So, kailangan ibalik natin ang balanse na ito, no, throughout our lifetime. Okay. So, paano? Next slide. Paano natin gagawin? So mamaya sabihin natin. So ito po ang isang magandang halimbawa. So kung tayo ay bata, so normal yung ating cells, no? Hindi pa tayo exposed sa mga different forms of stress, pero habang nagkakaedad tayo, na-expose tayo sa mga free radicals na sumisira sa napakagandang cell natin. At itong mga free radicals na ito, pag hindi natin na-control, eventually magpapadami sila, magpapalakas, at matatalo nila yung napakasaya at napaka-healthy na cells natin. At ito ang magdudulot kung bakit masisira yung cell na yon, hindi na yun magde-divide, at eventually, no, pwede tayo, yun nga, yung causes of aging, no, may experience natin, napapagod, babawasan ng function ng heart, ng liver, ng kidney, kumukulubot ang balat, lumalabo ang paningin. So lahat po yan ay parts of aging dahil dito. Okay, next slide. So ito, no, kapag ang cells natin stress, no, nagkakaroon ng overload ng ROS o yung reactive oxygen species. So ano ang pwede nating gawin? Siyempre, nandiyan
ang mga natural dietary antioxidants na makikita natin sa pagkain. Nandyan din, pero hindi nga po enough yung pagkain, no? Na nakukuha natin ng mga antioxidants. Kaya pumapasok po ang mga supplementary antioxidants na meron po tayo sa ating mga products. So, nakikita nyo dyan, ano ang ginagawa ng napakagagaling ng mga antioxidants, no? Ito po, nakikita nyo yung mga blue, no, na kulay dyan, tinatapalan po yan ng mga antioxidants para hindi po sila kumabit doon sa cells natin. At kapag hindi po sila kumabit, hindi sila ma-activate at hindi nila kayang sirain yung napakasaya at napaka-healthy na cells natin. Kaya mahalaga, no, na we make sure na ang mga kinakain natin, ang mga supplements na tinitake natin, matataas po ang antioxidants content, no? Kung ayaw natin kumulubot ang ating mga balat, kung ayaw natin mag-feeling mas matanda, no, ang bawat isa sa atin. Okay? Sige, next slide. So, sa ayaw at sa gusto natin ang ating mga cells, magdi-divide at magdi-divide po yan. Hindi po natin yan mapipigil yan. Up to a certain extent, may limit lang po. Kagaya nung nabanggit ko kanina. At kapag na-reach niya na po yung maximum number of division na nagawa niya or yung nakatakda para sa kanya, eventually, babagal na po ito at magpapahinga na po siya. Okay? Sige, next slide. So sa bawat cell po, nasa loob po niyan ay mga nucleus. At sa loob po ng nucleus, makikita yung tinatawag na chromosome. Ito po ang magdidikta, no? Ilang beses na magdi-divide ang mga ating cells, ano ang kulay ng buhok natin, ano ang height, ano ang itsura ng mukha natin. At sa bawat dulo po ng bawat isang chromosome, nandyan po ang mga telomeres na tinatawag. Nandun po sa mga telomeres na yan, ang mga DNA or blueprint ng isang tao. Okay? Next slide. So pag-usapan natin, ano itong mga telomeres na ito? Ang sinasabi, ang telomeres, ito ang pinaka-orasan or time clock, no, ng ating mga cells. So nandyan, nakatakda na dyan, naka-imprenta dyan, ilang beses siya magde-divide throughout the lifetime ng isang tao. At mapapansin niyo po sa bandang baba, habang nagdi-divide po siya through the years, nababawasan po yung kulay violet or yung telomeres na tinatawag. Kaya nga po, ang sumisira dito or mas nagpapabilis ay yung mga reactive oxygen species na nabanggit ko po kanina. Kaya mahalaga, no, na iwasan natin ang mga reactive oxygen species, no, na nabanggit ko kanina, pwedeng exogenous, panglabas, or endogenous sa loob natin. Iwasan natin as much as possible. Magkakasakit, magi-stress, kakain tayo ng healthy, matutulog tayo ng maayos, no? So, kumbaga, healthy lifestyle. So, yun yung magagawa natin. Okay. So, ang telomeres, mahalaga po ito para mapigilan ang continuously pag-divide ng ating mga cells. Ito po ang nagiging problema, no, nakikita nila sa mga cancer. Dahil ang mga cancer cells po ay patuloy na nagdi-divide kahit hindi na siya mag-divide, patuloy siyang nagdi-divide. So uncontrolled na, hindi na mapigilan, no, to the point na nakakasama na po sa pasyente. Bakit nagagawa ito ng mga cancer cells? Kasi meron silang panlaban, meron silang sandata para maiwasan or mapigilan na hindi sila mag-divide. Ang tawag po doon ay telomerase. So meron silang kakayahan na pigilan. Pero yung kakayahan na pigilan ay sumobra na to the point nakakasama na po doon sa pasyente. No? Kaya nagkakaroon ng mga cancer cells at sa ayaw at sa gusto, pag hindi napigilan, kumakalat po ang cancer cells. Okay? Next slide. So, ito makikita nyo, no, pag bata pa, napakahaba ng kanyang telomere, pero habang nagkakaedad, paiksi ito ng paiksi at ito na po ang sign o senyales, no, na nagde-deteriorate and eventually
pwede na pong sumuko itong chromosome na ito. At eventually, itong cell na ito. Okay, next slide. So, paano natin magagawa, maiwasan ang ating natural aging process? So, meron tayong magagawa. Siyempre, we have to eat healthy, provide ourselves with healthy, no, scientifically based antioxidant supplement. So, yan po ang masasabi kong tip para sa inyo. Kaya kung wala kayong antioxidants or hindi niya pa naririnig yung mga antioxidants, no, you start taking them, no, para makatulong, no, sa ating pagiging younger looking, healthy looking, no, sa ating pang-araw-araw na buhay. Next slide. Bigyan natin ng shake na sustansya ang ating mga cells. Hindi lang po shake. Napakarami po niyan. Ang ating mga tablets, may mga antioxidants din po yan, no, na makakatulong doon sa nabanggit ko, panlaban natin sa mga reactive oxygen species. Bakit? Kasi we are scientifically based, so hindi ginawa ang ating products ng basta-basta. Ito ay pinag-isipan, kaya nga sa sobrang husay niya, kinilala tayo as super brand in the Philippines. Tandaan lang po natin, ito po ang mga produkto natin, hindi po ito gamot at wag na gamitin na panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito po ay pandagdag lamang, pantulong lamang. Okay, next slide. So, number 1 tayo when it comes to meal replacement and protein supplements combined in weight management and well-being. Number 1 then in active and lifestyle nutrition. Kaya, let's take, no, yung number 1 sa ating mga bahay, wag nating kakaligtaan, wag hayaan na mawawalan tayo ng number 1 supplement na ito, no, for our own benefit. And with that, I hope marami kayong natutunan. See you again next time. Back to you, Coach Chow. Yes, yes po. Ang dami naming natutunan today about science of aging.